Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, exclusive. Sa huling gabi ng burol ni Emerson Lozano, kanyang pamilya nangamba matapos makatanggap ng text na may mga pumuntang pulis sa kanilang bahay. Attorney Oliver Lozano pansamantalang iniwan ng burol. Byuda ng car dealer na si Benson Evangelista, emosyonal na ikinuwento ang kanyang mga nasaksihan bago nawala ang mister noong Huwebes. Senator Bong Revilla muling binubuhay ang panukalang death penalty bunsod ng sunod-sunod na karumal-dumal na krimen. Ano naman kaya ang posisyon ng Pangulo? Isang dalaga sa Magallanes, Cavite, pinagsamantalahan na, pinugutan pa. Yasmin Curdy naging emosyonal nang makaharap si Baron Geisler sa korte dahil sa patuloy na pagtanggi ng aktor na binastos siya. Una sa saksi, alamin ang sekreto ng pagpapapayat ng lalaking ito na dating tumitimbang ng 208 pounds. At concert tour ni Janet Jackson sa Pilipinas ilo-launch sa susunod na buwan. Bukas na ililibing si Emerson Lozano, ang car dealer na natagpuang patay sa Porac, Pampanga. Pero kanina bigla na lamang humangos paalis ng burol ang kanyang ama na si Attorney Oliver Lozano dahil sa natanggap na isang text message. Live mula sa Quezon City, saksi si Joseph Moro. Joseph. Yes, may suling gabi nga ng burol nitong si Emerson Lozano, pero bandang alas 9 kanina ay nabulabog ang pamilya Lozano dahil sa natanggap na isang text kadahilan para umalis ang ilang miyembro ng pamilya dito sa burol. May natanggap na text ng kapatid ni Emerson na si Wendell galing sa katiwala nilang si Junray Kilario na asistante ni Emerson. Ayon kay Junray, may mga pumunta raw ng mga pulis sa bahay ni Emerson pero hindi hinarap ni Kilario ang mga pulis dahil sa takot. Ayon kay Kilario, 2 kotse ang pumunta sa bahay ni Emerson sa Tivoli sa Quezon City. Isa rito, police mobile. Nang hindi makaharap si Hilario, umalis na rin ang mga ito. Pero ang pinagtataka ng pamilya, ang paalam ng mga pulis ay sa bahay ng isa pang homeowner lamang daw sila pupunta at hindi sa bahay ni na Emerson. Nangangamba tuloy ang pamilya Lozano kung lehitimo mga pulis ito. Dahil may kasunduhan ng pamilya Lozano at Task Force Lozano na kung kailangan pumunta ng mga otoridad sa bahay ay ipagbigay alam ito sa kanila, hindi raw ito itinimbre sa kanila. Bago nito, isang taimtim na misa ang inalay ng pamilya at mga kaibigan ni Emerson sa huling gabi ng kanyang burol. Ninang umaga natagpuan na ang sunog na Kia Carnival na ibinebenta noon ni Emerson. Kasama ng pamilya Lozano sa paghahanap ng hustisya ang pamilya Sensil na kinausap na raw ng pamilya Lozano kanina. Pangako nila hindi nila iiwanan ng pamilya Sensil sa paghahanap nito ng katarungan para kay Sensil. Bagamat wala pa ring suspect na hawak ang mga otoridad hanggang ngayon, kontento ang ama ni Emerson sa investigasyon ng mga otoridad sa karumal-dumal na krimen. The recovery of the vehicle also indicates how dedicated the law enforcers are. Maris, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pamilya at mga kaibigan nitong si Emerson. Bukas, alas 2 ng hapon ay ihahatid sa kanyang huling hantungan nitong si Emerson. Pero bago yan, bandang alauna ay magkakaroon muna ng misa at neurological services sa Holy Family Parish sa Roas District sa Quezon City. Live mula rito sa Quezon City, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Samantala, isa ang byuda ni Benson Evangelista sa mga huling nakakita sa kanyang mister na buhay. Noong Huwebes na siya ay nawala. Kwento ni Grace Evangelista, kinutuban na raw siya noon na may masamang mangyayari kay Benson. Live mula sa Marikina, saksi si James Velasquez. James? Igan na kapanayam nga natin ang naiwang may bahay ni Benson Evangelista at idinetalye sa atin ni Grace ang kanyang mga nakita ng huling makitang buhay ang asawa. Dad, actually, alam mo daya mo. Alam mo, hindi ko kaya to eh. Pero hindi, sige, tinutulungan mo ako. Gagawin ko to. Kailangan ko tong gawin eh. Pero gusto ko may reward Halikan mo pa rin ako sa gabi. Yayakapin mo pa rin ako sa gabi
Punong-puno ng pighati ang may bahay ni Benson Evangelista. Kwento ni Grace, papunta na raw sana sila sa gym ng Huwebes na may biglang nag-doorbell sa kanilang bahay. Si Benson daw lumabas para sumalubong. Matapos sa 5 minuto, narinig daw ni Grace na may inilalabas sa sasakyan. Nagtaka raw siya dahil wala naman nakaschedule na road test at lalong kinabahan nang makitang iba ang tingin sa kanya ng asawa. Narinig ko kasing bumakas yung gate. So that's the time na tinignan ko yung asawa ko eh. Parang bakit ka mag-road test? Bawal nga. Sabi ko. Yun, and then nung nakita ko na yung mata niya, pumasok na siya sa loob. Then lumabas na sila, umalis na sila. Masikip daw ang kanilang garahe dahil doon nakaparada ang mga ibinebenta sa sakyan ni Benson. Paniwala ni Grace, di pa man nakakaalis ng bahay, ay tinutukan na ng mga suspect ang kanyang asawa. May pagkakataon na nasabihan siya ng ganun kasi nag-usog ng sasakyan yung nag-a-assist sa kanya eh. Nag-usog eh. So pumasok yun sa kotse kasi masyadong malaki yung Land Cruiser, so kailangan mong ibelta yun bago makalabas. So nagkaroon sila ng pagkakataon na mabulungan talaga siya. Lalo na raw natakot si Grace, hindi sumasagot sa text o tawag ang asawa. At nagkatotoo na nga pinangangabahan ng pamilya Evangelista na makumpirmang si Benson nga ang natagpo ang bangkay sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Kanina humarap sa media ang buong pamilya. Of our beloved Benson. We joined the PNP, Philippine National Police, investigative authorities to submit the prosecution only to those whom they have gathered solid proof of guilt beyond reasonable doubt. Fall guys must be spared. We trust the authorities to continue fighting with us until the very end, until those monsters are behind bars and duly punished. Jimenez muna, Jimenez. At Igan, kanina nga ay dumalaw dito sa burol ni Benson Evangelista si Dante Jimenez at si Lauro Visconde ng VACC. At sa mga oras ito ay napakarami pa rin tao ang dumarating dito sa burol ni Benson para makiramay at maghatid ng kanilang mensahe ng suporta para sa pamilya Evangelista. At ayon kina Sir Arsenio at Miss Grace, bawat tao na dumarating dito para makiramay at maghatid ng suporta ay nagbibigay daw sa kanila ng lakas ng loob at pag-asa na makakamit nila ang hustisyang hinahanap. Live mula sa Marikina, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Hindi lang simpleng carnapping, yan ang tingin ng pulisya sa sunod-sunod na pagpatay sa mga car dealer. Bukod kasi sa mismong karumal-dumal na pagpaslang, kanina ay natagpo ang nasunog sa bataan ang ibinebentang sasakyan ni Emerson Lozano. Saksi si Chino Gaston. Ang sunod-sunod na putok mula sa nagliliyab na sasakyang ito na nakunang pa na cellphone video ang gumising sa mga residente ng Purok 2 sa barangay San Simon sa Dilalupihan, Bataan. Ito na pala mismo ang Kia Carnival na ibinebenta ni Emerson Lozano bago siya mawala at matagpo ang patay. Pero higit sa sasakyan, mas nakahihindik ang sinapit ng sinunog na si Lozano. Pareho sa sinapit ng katrabaho niyang si Hernani Sensil at ang isa pang car trader na si Benson Evangelista. Bukod sa sinunog, lahat din sila, ayon sa autopsy report, binaril sa ulo gamit ang 9mm pistol. Sa kanilang lahat, tanging sa labi lang ni Sensil may na-recover na slug ng bala. Isinasa ilalim na ito sa ballistic examination kung anong baril ito galing. Sa sobrang brutal na sinapit ng tatlo, palaisipan sa mga otoridad kung carnapping ba talaga ang pangunahing layon ng mga nasa likod ng krimen. It may be carnapping or not. It may be vengeance or not. But we have the facts. People were killed. And we would like to know the motive. Kaya naman ikinasa na ang malawakang manhunt para sa mga suspect sa dalawang krimen. Si Evangelista, huling namataan kasama ng lalaking kinilalang si Alan Torres na nakasuot daw ng pambabaeng damit, nakasalamin, payat at may 5 feet ang taas. Kasama niyang nag-test drive sa sasakyan ni Evangelista ang isang nagpakilalang mekaniko na payat din. Krukat ang style ng buhok at may 5'4 hanggang 5'5 ang taas. Bukod dyan, may isa pang di pinapangalanan ng suspect na sinisilip na ang criminal record para malaman kung may kapareho sa kaso ni Lozano at Evangelista. Iisa yung ating na-identify so far at na-research na rin natin yung kanyang criminal records and the manhunt operation is ongoing. Hinahanap na rin ang mga nagtangkaraw kumuha sa bangkay ni Lozano nitong Biyernes nang matagpuan sa Porac, Pampanga. Pinagdududahan sila dahil wala naman daw maipakitang ebidensya na may ugnayan sila sa bangkay.
Kanina, binalikan ng Nueva Ecija PNP ang lugar sa Cabanatuan kung saan nakuha ang bangkay ni Evangelista. Pero bigo ang mga pulis na makakuha ng karagdagang ebidensya sa krimen. Sino gasto ng inyong saksi? Tinitignan ngayon ng Makati Police kung konektado sa nangyari kina Emerson Lozano at Benson Evangelista ang pagnanakaw naman sa SUV ng pinsan ni dating Senador Marrojas sa si Margarita Forres. Kinuwento ng driver ni Forres sa mga otoridad kung paano natangay ang sasakyan. Saksi si Steve Dailisan. Wala na raw nagawa ang family driver na si Roberto Villanueva nang tangayin ng dalawang lalaki ang 2009 Toyota Land Cruiser ni Margarita Forres, pinsan ni dating Senador Marrojas. Nakaparada raw ang sasakyan sa De La Rosa Street sa Makati pasado alas 12 ng hating gabi. Sa testimonya ni Villanueva sa Makati Police Anti-Carnapping Unit, naglalagay raw siya ng labada sa likurang bahagi ng sasakyan nang biglang sumulpot ang dalawang lalaki na ayon sa isa pang saksi ay galing daw sa isang nakaparadang SUV. Kwento pa ni Villanueva, sinubsob daw siya sa SUV sa tinutukan ng baril sa leeg at tagiliran. Pareho sila sabay na habang nakatutok yung isang kamay, yung tag-isang kamay nila dumudukot sa kaliwat kanan ng bulsa ko. Kaya pati cellphone ko nakuha nung nasa kaliwa. May sigarilyo pa nga eh. Di pa ako natawa no kasi masyadong cheap naman yung dating niya no. Nang makuha ang susi, pinadapa na raw siya. Pagkatapos ay tinangay na ang SUV na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Nung habang sinusubsob nila ako, na yung nasa isip ko nga na yung nabalitaan ko nga gano'n na di ba yung sinunog pa nga yung di ba. So yun kagad ang nasa isip ko kaya talagang nag-ano na ako. Pinabayaan ko na sila. Malaki rin na pasasalamat ng dating senador na walang nangyaring masama sa kanyang pinsan na nooy nasa loob lang ng pag-aaring restaurant. We're happy that she was safe. Kami naman ay naniniwala na gagawin ng pulis yung kanilang trabaho. Ito yung mismong lugar kung saan nakaparada yung nakarnap na Land Cruiser. Meron naman daw mga security ng mga oras na yun pero hindi nila napansin yung pangyayari. Kaya umaasa yung mga otoridad na nahagip ng CCTV camera yung mga salarin para madaling maresolba itong kaso. Pero tumanggi magbigay ng video ang security office ng mall kung saan nakakabit ang CCTV nang hingan sila ng kopya ng Makati Police. Sa ngayon, iniimbestigahan kung may kaugnayan din ang kaso sa nangyari kina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Kasalukuyan pa rin kami nag-iimbestiga kung related nga rin to. Buti nga, kasi yung isang scheme nung previous incident binabarel, pinapatay, tapos sinusunog pa. Pero ito naman, fortunately, ganun lang ginawa. Tinutukan lang at gunpoint at hindi nang binarel. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.